rin sa Pilipinas. Ibig sabihin, birthday ko na po. Okay. Tuloy na po natin tong pagbabloggs natin dahil kanina ko pa po tinatry. Wala akong makuha signal. Ngayon, meron na. Okay, pag-uusapan po natin ngayon. Ito po, no? Si Senator Lacson po. Direkta na pong sinabihan nito ni Alan Peter Cayetano na hindi na po tuta. Kasi po sabi po ni Cayetano, itong si Rapi Tulfo tsaka si Tito Soto, mga tuta ng Malacanang. Pero ito po si Lacson, hindi na raw po tuta. Siya po ay isa ng aso. Aso na po siya ng Malacanang. Ayan. Pag-uusapan din po natin at kung si Lacson po ay aso at tuta po si Rapi Tulfo at saka to si Tito Soto. Ang tuta naman daw, si Erwin Tulfo naman daw po ay tuta ni Lacson. Yan po mapag-usapan natin. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, birthday ko ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ayan, panay Puma po yan. Hindi po sa akin yan kasi po mura po Puma dito eh. Puma lang po. Ito po, bago tayo magsimula ng mga tuta-tuta na yan, pag-usapan din naman natin, ito po si Representative Zia Alonto Adjong. Sabi niya, kung mahina raw po yung ebidensya ng mga prosecution ng mga congressman, bakit daw po mismo si BP Sara ay gumagamit sa kanilang mga witness. Hindi talaga naunawaan ni Adjong eh. Thank you very much muna kay Joey Hernandez na nagbigay po sa atin ng $999. Kaya po ginagamit, no? Real talk po. Kaya po ginagamit Congressman Adjong. Kaya po gagamitin ni BP Sara yung inyong mga witness para nga po patunayan na kayo po ay wala nga pong ebidensya. Kasi gagawin po nila, ilalantad po nila yung kasinungalingan. Di ba? So eto pong si Adjong, baradong-barado po siya mismo sa kanyang hindi po niya alam kung bakit po gagamitin. Ako na magsasabi sa iyo, Adjong. Kaya gagawing witness si Madriaga at saka si Trillanes kasi alam po ng kampo ni BP Sara na si Madriaga po ay hindi nagsasabi ng totoo. So kung siya po ay gagawin na hostile witness, hindi naman po witness siya na pabor sa kanila, pabor kay BP Sara eh. Papabor din po eventually kasi mapapatunayan po nila na walang katotohanan yung mga sinasabi ni Madriaga at saka si Trillanes naman mapapatunayan po na hearsay lang. Yun po yun. Yun po yung punot dulo kung bakit po sila gagamitin. Magtaka nga kayo eh, di ba? Bakit kayo nagre-react ng ganyan? Kung talagang matatag yung ebidensyang dala-dala ni Madriaga, bakit tila kabado kayo? Kabadong-kabado kayo sa pinagagawa ng defense team ni BP Sara. Kabadong yung kinuha nyo nga na pinakamahusay. Yung kinuha ninyo na pinakamahusay na
abogado, private lawyer para ipagtanggol o usigin si BP Sara, nireregla na adyong. Kahit na menopause na, niregla tuloy. Duduguin ka talaga eh. Pag wala talagang pag ang pag-uusig mo kay BP Sara ay si Madriaga na yung pangunahing testigo, duduguin talaga kung sino man po yung magtatanggol dyan. Hindi po sa amin nagsabi yan. Mismong ang may katawan na nagsabi, si Lorna Kapunan mismo nagsabi na reregla. 70 anyos mahigit na si Lorna Kapunan, rereglahin pa sa inyo. Okay. Bago po yung mga tampok na balita natin, ito po, tuwan-tuwa po si Raysa Ontiveros na siya po ay ipinaparis, no? Sabi po ni Raysa Ontiveros, kung may kababayan tayo na natutuwa sa akin, kay Senate President Sherwin, salamat kaayo and maayong buntag sa mga winners. O, winners daw sila, sabi. Kumain ako na baka mukhang may singit-singit ako eh. Winners daw sila, sabi ni Raysa Ontiveros. Congratulations, maayong buntag sa mga winners. Salamat kaayo. Winners pala ang tawag. Kasi win. Yun naman pala, kala ko talagang makapalamukha eh. Kaya pala winners, win pala. Sakto-sakto yan. Napakalakas po ng tambalan nyo. No? Wala pong katulad yung tambalan nyo. Matitiyak natin na yung tambalan po ninyo, win. Win na win po yan. Win Gatchalian at Raysa Ontiveros. Naku po, napakalakas po niyan. Siguradong sigurado tayo. Malakas po yan sa inodoro. Okay. Ang dami pong nagaganap na banatan sa pagitan po. Ito sinasabi natin eh. Peter Alan Cayetano, sa wakas, ginampanan mo rin yung totoong trabaho mo. Yung totoong trabaho po kasi ng minority, di ba? Supposedly, opposition kayo eh. Kayong magkapatid. Ngayon lang kayo gumagampan ng pagiging opposition. Sa wakas, ginamit ninyo. Kung hindi ka pa naging Senate President, hindi mo pa gagampanan. Kasi matagal ng minority floor leader yan eh. Yan talagang trabaho ng minority. Hindi katulad ng minority na sa congressman. Ang minority floor leader, kung hindi ako nagkakamali, o assistant minority floor leader ng mababang kapulungan si Laila de Lima. Pinalitan niya po si Erice. Ngayon, unlike po kay Laila de Lima na hindi po kinakalaban yung majority, hindi po ganun ang trabaho ng minority. Buti pa si Robin Padilla na bagito pa lang. Ikumpara sa'yo, Laila de Lima, bagito pa lang. Yung experience kumpara sa'yo. Alam na ang trabaho ng minority ay umatake sa majority. Congratulations, Senator Alan Peter Cayetano. Baka nga mas maganda pa yung mangyari ngayon kasi nung ikaw ang Senate President, hindi ka naman nila inintindi. Winock-outan ka lang eh. Wala ka na nagawa. Ngayon, hindi na sila pwede mag-walkout, sila majority. Pero araw-araw mo silang inaatake. Good. Ganyan po talaga trabaho ng minority. Hindi lang naunawaan ni Laila de Lima yan eh. Dahil si Laila de Lima, bati-bati na sila ng mga Marcoses. Pero alam nyo naman, lumabas na po yung totoo. Yung pahayag po, may nagpahayag na po mula sa mga dilawan na uunahin lang daw nila si BP Sara, tsaka nila isusunod si Marcos. Too late na po yung isusunod nyo eh. No? Mag-e-election na po, hindi nyo na nabanatan. Hindi nyo na po nabanatan si Marcos. Kaya po,
ang katotohanan, ang tingin ng mga mamamayang Pilipino, kakampi kayo ni BBM. Dilawan kakamping Makabayan Black. Hindi nyo mauto yung mga tao na sasabihin ninyo na kayo ay kalaban ni Marcos, na kayo ay kalaban ng korupsyon. Kayo po ay kakampi ng korupsyon. Alam po ng mamamayang Pilipino yan. Kaya nga kahit si BP Sara, kahit wala pong binabayaran niya ng mga PR, lagi po number 1. Bakit? Hindi naman po, eto magtotohanan tayo ha, hindi naman po naging number 1 si BP Sara. Hindi po siya naging number 1 dahil siya po ay ang ganda ng naipakita niya bilang Vice President. Kumpara kay Lenny, maganda ng ginagawa pero hindi po eh. Kaya po siya number 1 dahil lahat ng grupo sa Pilipinas, political group, kakampi na lahat ni Marcos. Sino po ang pagpipilian ng tao? Sino po ang tanging oposisyon ngayon? Si BP Sara. So lahat po ng anti-Marcos, wala po silang ibang choice kundi iboto si BP Sara. Dahil lahat po ng posibleng kumalaban kay Marcos, lalong-lalo na po yung mga kumbaga ay traditionally kalaban ni Marcos, yung mga dilawan, kakamping, Makabayan Black, kalaban ng tatay, kalaban din ni Bongbong Marcos nung siya itumakbong presidente. Tignan niyo naman po si Lenny, panayang pasalamat kay Marcos. Nabigyan lang po ng 500 million. Wala na pong lahat na po pinasasalamatan eh. Tuloy-tuloy po. Kaya litong-lito na po yung mga dilawan eh. Sa bagay, hindi po sila malilito dahil lahat po ng dilawan, yung kakarampot, konti lang naman yung mga yan eh. Yung marami pong anti-Marcos na mga dilawan, nagsilipat na po kay Duterte, kay Sara Duterte. Walang magagawa eh. Kumampi na yung mga dilawan eh. Parang JIL yan eh. Di ba? Judas is Lord. Hindi po yung JIL lang binabanata natin ha. Si Joel Villanueva lang po. Okay po yan. Wala po akong problema sa lahat ng relihiyon. May problema ako kay Joel Villanueva. Ombudsman Boying Rimulya. Ano na? Ano na po? Sabi nyo, hinug na. Sabi nyo, hinug na at handa ng pitasin ang kaso ni Joel Villanueva. Alam mo, Ombudsman, maraming bibilib sa'yo. Kasi ganito, Boying, magtapatan na tayo. Buhat no sinabi ni Jinggoy Estrada na siya ay inaalok na mawawalan ng kaso kung babaliktad. Lahat po ng tao ang nasa isip ngayon, Ombudsman na Boying, lahat ng tao ang nasa isip, tau-tauhan ka ng Malacanang. Kasi ganun yung, hindi naman simpleng tao si Jinggoy. At may prueba po si Jinggoy. Hindi siya bumaliktad, nakakulong siya ngayon. Ngayon, Boying, ito hamon namin sa'yo. Lalo na kay Joel Villanueva. Kasi nabasa namin, hinug na para kasuhan si Joel Villanueva. Pag si Joel Villanueva po, hindi nakasuhan, wala pong kaso. Alam na po. Lalo pong tamang hinala. Kaya kung gusto mo na maipakita na talagang ang ombudsman ay hindi po separate talaga. Kasi ang ombudsman dapat independent yan eh. Kung gusto mo na maipakita na totoong ang ombudsman ay hindi hawak ng kung sino, kasuhan at ipakulong mo yan si Chis Escudero tsaka to si
si Joel Villanueva. Naku, napakasaya po. Kasi pag nakasuhan po yan mga yan at napakulong, sasabihin po ng mga tao, una, papasalamat sa iyo, Boying. Boying, thank you. Di ba? Ikalawa, marirealize ng mga tao kahit pala maghudas ka, wala ka rin makikita. Kasi bidang-bida eh. Sabi ni Rafi Tulfo, bayani daw si Joel Villanueva at si Chess Escudero eh. O ngayon, alam na natin kung bakit bayani sa kanila. Bakit ba bayani ayon kay Rafi Tulfo? O, yan po kasi. Tuta pala siya ng Malacanang ayon kay Alan Peter Cayetano. O syempre, pagkatuta ka ng Malacanang, pupurihin mo yung mga nagliligtas sa amo mo. Maraming salamat po sa mga bumabati. Talagang Dragon Boat Festival pa lang birthday ko. Kaya, Dragon. Bayani raw, sabi ni Rapi Tulfo eh. Si Tito Soto, Dehin Bokiki. Alam niyo po, eto na naman tayo, no? Tito Soto, Ping Lacson, yang tambalan po na yan, yang pong dalawa na yan, ang isa sa pinakamatatanda na sa kasaysayan po ng Senado. Sila na po ang talagang pinakamatatandang senador. Kabilang na sila sa pinakamatatandang senador. Alam niyo po, lahat ng matatandang senador, statesman na eh. Yung bawat bitawan nilang pananalita, ano na po yan? Kumbaga, itinuturing na po, kinukunan na po sila ng wisdom sa tanda po ng mga senador. Lahat po ng matatandang senador talagang nasa pedestal na sila. Ito lang po ang dalawang matandang senador. Tumagal na po both sa age at tsaka sa experience sa pagiging senador. Talagang sila na po ang pinakamatatanda talaga sa edad at sa experience, sa tagal po ng pagiging senador. Pero sila lang po yung mga kinatandaan na yung pagiging senador na sinasabihan pa ring tuta, sinasabihan pa ring aso. Di ba kayo nahihiya? Si Joby Salonga po, si Tanyada, hindi ko na may inabot yung Jose Jokno. Pero yung Tanyada, inabot ko pa. Pati yung anak niya, si Bobby Tanyada, sila Ginggona, sila sila, hindi ko inabot si Recto. Sino yun? Raul Roco, Joker Arroyo. Si Miriam, hindi pa ganong katandaan nun, pero kabilang na siya ron. Sa may mga wisdom. Alam niyo yun? Wala po silang, hindi po sila nai-issue na nabibigyan ng maleta. Wala po silang isyong ganun. Sa totoo po, kahit birthday ko pa, real talk tayo kayong dalawa po. Ang tatandaan nyo na, oh. Ang tawag pa sa inyo ng mga tao, tuta. Dapat nilalagay nyo na yung sarili ninyo sa ano eh. Di ba, hindi na kayo nakikipagpaligsahan. Pwede po kayong maging si Osmeña eh, hindi ko na inabot ng matanda yun. Patay na yun nung nabuhay ako eh. Alam mo yun, Tito Soto at Senator Lacson, sila mga hindi na nangangarap yan na makikipag-agawan pa ng mga Blue Ribbon Committee. Alam niyo po,
Yan yung problema eh. Nung panahon ninyo, ibig sabihin nung kalakasan ninyo, yung peak ng inyong husay, hindi nyo nakamit yung mga dapat nyong makamit. Kaya ngayon, nakikipagpatuloy pa rin kayo sa pakikipagbuno, pakikipagbalyan, pakikipaglaban sa nangangarap pa rin kayo na yun napakatagal nyo na sa Senate. Hindi kayo naging kagalang-galang. Pero yun mo sasabihan kayo nito, tuta, si Soto, tuta ng Malacanang. Rafi at si Enrile, di ba? Kagalang-galang po sila nung naging tumanda sila eh. Si Blas Ople. Hindi na po sila naghangad ng mga posisyon. Dahil mas mataas na sila kaysa sa mga posisyon na komite-komite lang. Kalain mo yun, dati ka ng Senate President, ngayon Senate pro tempore ka na naman. Dapat ginigive up mo na yan. At ang problema doon, nai-issue pa, nasa sentro pa kayo ng mga issue tungkol sa mga nakawan, etc. Kumbaga sa yung wala na kayong pangarap pa na beyond. Alam niyo yun? Kaya kontento na kayo. Hindi, parte pa rin sila lagi ng mga... Alam niyo kung ano yung mga yan? Nung kapanahunan nila, tabon na tabon sila. Sino ba makasabay nila? Si Miriam, Joker Arroyo, Raul Roco. Nakasabayan na nila yung tatay, si Ginggona. Nakasabay pa nila yung anak, si Ginggona. Kasabay niyo yung Cayetano na senior. Ngayon, Cayetano na anak ang kalaban ninyo. Kasi nung panahon, magtapatan po tayo, nung sila po ay kasing edad nila Wing Gatchalian, nila Alan Peter Cayetano. Yung ganyan po ang edad nila Tito Soto at Lacson. Baliwala naman po sila eh. Komedyante nga eh. Baliwala po sila sa Senado eh. Ngayon, nung may edad na sila, siguro feeling nila, dapat kami na. Umentra sila Marcoleta, umentra to sila Alan Peter Cayetano. Hindi po nila nasagad. Kumbaga, napakatagal po nila. Kumbaga ang tagal-tagal nilang apprentice. To find out, nung nawala na sila Drilon, dapat sila na, di ba? Hindi pa rin eh. Biglang papasukan na sila nila Escudero, nila Cayetano. Naastigan sila kay Marcoleta kasi biruin nyo sabihin ngayon, sinasabi ngayon na kayo ay tuta ng Malacanang. Rafi Tulfo, Tito Soto, tuta. Kasama ka pa rin, Tito Soto. Dapat sa'yo nasa isang sulok ka na lang. Kinukonsulta ka na lang. Tignan nyo si Miriam, patay na yan, matagal na. Pero lagi nilang binabanggit. Malamang, kay Tito Soto, tsaka walang magkukot dyan sa dalawa na yan. Yung hanggang ngayon kinakailangan pa nila i-assert yung kanilang mga parang bagitong-bagito pa rin sila na nakikipagpaligsahan pa rin. Kasabay pa nila sila Ramon Revilla Sr. eh. Okay. Ano ba itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na to? Ang sabi po ni Alan Peter Cayetano, eto. Dito kay Lacson. So kung sinasabi mong tuta, si tuta,
Ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Matagal na. Kayo, sila talaga no? Hindi sila nawawala doon sa eksena. Kasabay nito, binanggit ni Cayetano umano'y sistematikong pag-atake sa loob ng kapulungan at iginiit ang pagkakaroon ng selective justice sa ilang proseso na kailangan masuri. Okay. Ang malupit, kung aso po si Ping Lacson, may tuta po siya, si Erwin Tulfo. Pero alam niyo po yun, yung tuta o yung aso, mas mabangis pa kung kumagat. Kasi kung natatandaan po natin, natatandaan ko po, itong si Ping Lacson, hindi po siya nagsasabi na hindi kami mag-iimbestiga. Lagi po siya may katwiran, di ba? Pag tinanong mo yan, bakit hindi na po kayo nag-iimbestiga? Hinihintay namin si Martin eh. Bakit hindi na po kayo nag-iimbestiga? Hinihintay kong makapirma tong mga tao na to sa aking partial report. Bakit hindi na po kayo nag-iimbestiga? Hinihintay namin yung ayusin muna natin tong mga detalye ng ni Gutesa. Kasi si Gutesa, bakit hindi po kayo nag-imbestiga? Kinakailangan, bago kami mag-imbestiga, kinakailangan to si Diskaya, magtapat sila ng totoo. At least nangangatwiran, di ba? Nangangatwiran pa si Lacson kung bakit hindi siya nag-iimbestiga. Ito po, si Erwin Tulfo, hindi po natin alam kung masyado lang siyang tapat, hindi marunong magsinungaling, or talagang ganun, kaya ka nga tuta di ba? Hindi niya kayang hindi niya kayang sabihin ng maganda. Hindi niya kayang magkunwari sa utos sa kanya na huwag ka mag-imbestiga. Kasi tinanong siya imbitahin niyo po ba 18 Marines? Ayaw nila, inimbitahan namin nila. Ayaw nila Bakit pa namin sila imbitahan? So hindi sila mag-imbita. Mag-imbestiga pa ba siya sa flood control? Puro tayo ko flood control. Mag-move on na tayo sa flood control. Mayroon pang mga ibang problema na dapat imbestigahan. So hindi na rin siya mag-iimbestiga ng flood control. Mag-move on na daw tayo Kasi wala siyang, anong tawag doon? Harang Kumbaga, inutusan mo siya, huwag kang mag-imbestiga. Sasabihin niya, hindi na ako mag-imbestiga. Alam mo ba yung Blue Ribbon? Erwin Tulfo? Kung ano ibig sabihin ng Blue Ribbon? Parang nawala yung kodigo ko Hirap na hirap tuloy ako. Para akong si Risa Ontiveros na nawala ng kodigo. Okay, teka lang muna. Dito muna tayo sa tuta-tuta bago tayo pumunta sa iba. Sumagot na itong mga to. Si Senator Tito Soto and Senator Rapi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Yan. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Senator Pampilo Lacson. Ang sakit naman, Erwin. Hindi siya tuta ng Malacanang kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na may alam sa kanya. May alam sa kanya. Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-aasikaso. Meaning, you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso. Kakasuhan. Grabe. So, ang pinahihiwatig nito ni Alan Peter Cayetano, kaya sunod-sunuran sa kanya si
Erwin Tulfo dahil may alam, may hawak sa kanya si Senator Lacson, may alam sa kanya. Parang ganyan din siguro yung yung kaso ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva, may alam sa kanila, hawak sila. Compromise. Ibig sabihin, kaya sunod-sunuran to si Erwin Tulfo, alam ni Pampilo Lacson kung ano ang baho ni Erwin Tulfo. Kaya siya, kaso, pag kumahol ka, tatahol yung aso, kakasuhan. Pasensya na kayo kung mali ako ng pang-intindi pero hindi tayo nagparatang yan. Kasi pinahihiwaga mo pa Sa madaling salita, ang gustong sabihin nito ni Cayetano, hawak sa leeg to si Erwin Tulfo dahil pag hindi sumunod si Erwin Tulfo, malamang may malaking kaso na ibato sa kanya ton si Pampilo Lacson. Yan. Ganyan. Sana bigyan mo pa kami ng detalye. Detalyehan mo pa kami. Alan Peter Cayetano. Ano yung mga hawak na yun? Ano yung alam ni Senator Ping Lacson dito kay Erwin Tulfo? Pero sumagot po si Tito Soto tsaka si Lacson Okay, sabi po ni Vicente Tito Soto III, bakit kasi pinapatulan nyo pa yan? Mga ganyan, parang telenovela style. It's not good for the country. Let's move on to more urgent issues to help our countrymen. Di ba? Kala mo totoo. Ano na ba nagawa mo nung Senate President ka? Para tulungan yung mamamayan. Alam namin, ikaw ang Senate President nung may crisis sa langis Ano na naitulong mo bilang Senate President? Nakapagpasa ba kayo ng kahalintulad ng bayanihan? Nagsabatas ka ba para matulungan yung mga sinasabi mong countrymen? Wag na lang daw patulan si Peter Alan kay Alan Peter Cayetano. Bakit pag si Alan Peter Cayetano wag lang patulan? Bakit pag yung iba, kaso agad? Bakit yung 18 Marines, kaso agad? Pero kay Alan Peter Cayetano, wag patulan. Si Pampilo Lacson, naawa talaga ako sa kanya. Sana hindi mag-complete meltdown. Kasi magkaibigan naman kaming matagal na, nung opposition congressman pa siya. Meltdown naman daw, ayon dito kay Pampilo Lacson. Hinahamon ka. Inudyo ka na lang. Alan Peter Cayetano, hinahamon ka, nagme-meltdown ka. Mag-meltdown ka na nga. Ibulgar mo na kasi. Bakit kasi tinitele-nobela mo pa rin? Tama yun, di ba? Bakit mo tinitele-nobela raw, sabi? Siyempre naman, pangit naman yung isang bagsakan. Nasaan ba yung kode ko rito sa lintik na to? Nawala ito po nakakatawa. Sabi po ni Rayson Tiberos, I am seriously considering it. 2028 presidency run, preparing for that possibility. Alam mo, Rayson Tiberos, hindi ko maintindihan kung ilang beses mo na sinabi yan, 100 beses mo na yata sinabi na considering. Tumakbo ka na, wala kaming pakialam. Takbo lang ng takbo.
Ano ba gusto mo? Bakit mo ina-announce na kinoconsider mo yung pagtakbo? Magtapatan nga tayo. Ano ba talagang gusto mo? Bakit lagi mo sinasabi na I'm considering running for presidency? Ilang beses mo na sinabi yan, tumakbo ka na. Gusto mo ba Gusto mo ba pipilitin ka pa ni Leni Robredo? O tatapatin na kita. Si Leni Robredo tatakbo yan. At siya ang magiging pambato ng mga dilawan. Hindi ikaw. Bakit hindi ikaw? Kasi 1% ka lang eh. Masakit po. Gusto mo ba yung hikayatin ka pa? Hikayatin ka pa. Ang hinihikayat si Leni Robredo, hindi ikaw. Sabi ka na tatakbo ka. Tumakbo ka lang. Munta nga lang. Okay, pigain pa natin tong mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Yan. Nakakaawa naman, ang baba naman ang tingin mo kay Erwin. Okay, ikinuwento ni Cayetano na may mga senador umanong kumausap kay Tulfo upang wag munang pumirma. Ito po yung pirmahan ng yung partial report, di ba? Okay. Total, nagmamarites na rin lang to. Yung sinabi niya na may 3 kumausap na wag pumirma, kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. Ayun. Yan yung mga babae, di ba? Na sinabi ni Erwin na inirapan siya. Okay. Erwin Tulfo, isa-isahin natin hawak sa'yo. Gusto mo? Pucha, sinabihan pala siya nun. Ha? Ayon po kay Cayetano, sinabihan daw siya ni Tulfo. Si Tulfo. Erwin Tulfo, isa-isahin natin hawak sa'yo. Gusto mo? Tindi. Yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba, doon muna tayo. Hindi ba? Tama, di ba? May dumiretsong kontraktor doon, naalala nyo? Hindi na lang natin napansin dahil wala nang pumapansin. O ngayon po, alam pala ni Alan Peter Cayetano. Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson, hindi na po tuta. Yan. So, ipaliwanag mo raw kung bakit may kontraktor na pabalik-balik sa opisina mo. Yan ang dapat mong ginagawa, Alan Peter Cayetano. Huwag mo na ipapaliwanag sa kanila, ikaw na magpaliwanag sa amin. Hintayin pa ba natin si Erwin magpaliwanag yan? Hindi niya ipapaliwanag yan. Ikaw na magpaliwanag sa amin. Bakit may kontraktor? Okay, eto po. Bakit daw aso si Lacson? Pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-aasik aso. Meaning you take care of it. Ayun pala, asik aso pala. Araw-araw ka mag-Facebook ha. Alam nyo, kawawa naman si Lacson, araw-araw may sinasagot. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang tatandaan nyo na, dapat above na kayo, di ba? Yun po yung statesman na. Pag sinabi pong statesman na, hindi ka na nakikipag-deal dyan sa mga ganyan. Matanda ka na sa Senado, kagalang-galang ka na. Hindi ka na nang iintriga at hindi ka na rin iniintriga. Kumbaga sa'yo, ang sausaw mo na lang pagka meron silang pinagtatalunan, ikaw ang nakakaalam, sa'yo ko konsulta. Kaso nga,
Paano kayo kukonsultahin? Kayo nga may kinukonsulta pa, di ba? Ibig sabihin, talagang hindi nila, yung years in service nila sa pagiging senador, hindi talaga nila nagagap yung trabaho ng mga senador. Ngayon lang natin natutuklasan yan na hindi naman pala sila kagalingan sa pagiging senador. Buhat nang dumating si Senator Marcoleta. Kasi walang pakundangan si Senator Marcoleta eh. Pag bobo ka, pag mahina ka, malalantad ka kay Senator Marcoleta. Yun lang po yun. Okay. Ngayon, may isa pa po akong gustong pag-usapan dito. Sinagot naman po ni Senator Lacson. Kasi sabi ni... Ito yung istorya niyan eh. Sabi ni Lacson, nag-aksaya tayo ng 700 million dito kay Alan Peter Cayetano. Sabi naman ni Alan Peter Cayetano, lahat naman ng kahit sino umupo dyan, yun talaga ang gastos. 25 million a day. Di ba? O ngayon, ito po ang buwelta naman ni Ping Lacson. Tama naman, whoever was SP noon, ganun din ang gastos. O, di ba? Barado siya. Pero, output ang pinag-uusapan. Ayun, bumanat na naman pala si Lacson. Hintayin mo bukas, may sagot si Alan Peter Cayetano. Trabaho sa plenaryo, hindi boycott. Magpasa ng batas, hindi mag-livestream sa Facebook. At kung ayaw tumulong, wag na lang manggulo. Kaya nga sayang ang pera kasi zero output. Gandang pakinggan, no? Kaya ako sinasabing sayang ang pera kay Alan Peter Cayetano kasi zero output eh. Sayang ang pera kay Peter Alan Cayetano kasi Facebook, zero output. Senator Ping Lacson, hindi ba ikaw panay ka rin ng press conference mo? Hindi ba sayang ang pera? Blue Ribbon Committee. Ilang buwan kang Blue Ribbon Committee chairman? Tapatan na tayo. Ilang buwan ka sa Blue Ribbon Committee as chairman? Ilang beses ka nag-imbestiga sa Blue Ribbon? Ano output mo kung hindi ka nag-imbestiga? Yan ang maliwanag na zero output. Yan po ang totoong zero output. Ilang buwan ka, mag-isang taon ka yata na Blue Ribbon chairman. Ilang beses ka lang nag-imbestiga. Tapos, kaya nga, hanggang ngayon, hindi pa buo yung pirma ng ano mo eh. Mga kakomite mo, hindi mismo pumirma sa'yo. Di ba? Ikaw, ang zero output. Si Peter Alan Cayetano, tama, zero output yan kasi nag-walk out kayo eh. Zero output yan kasi kinuditan nyo siya kahit 12 lang. Zero output talaga, 12 lang kayo eh. Tapos kayo ang acting Senate President. Hindi nyo siya hinayaan, katulad ngayon, hinahayaan si Win Gatchalian kasi 13 na kayo. Pero nung nag-13 si Alan Peter Cayetano, hindi nyo siya hinayaan na makapagtrabaho. Ikaw, wala namang pumipigil sa'yo sa Blue Ribbon. Kaya Alan Peter Cayetano, may pumipigil sa kanya. Kayo. Sabi nyo, si Win Gatchalian yung acting Senate President eh. Hindi makapagtrabaho dahil sinusunod ng mga tauhan sa Senado si Gatchalian eh. Paano makakapagtrabaho si Alan Peter Cayetano? Pero ikaw, walang pumipigil sa'yo na magtrabaho ka sa Blue Ribbon. Wala ka namang output. Ilan na napakulong mo? Ilan na nirekomenda mong ipakulong? Rekomenda mong kasuhan? Wala. Kasi binago mo pa yung wordings. Rekomenda para imbestigahan. Bakit ka pa nag-imbestiga? Biruin mo yung rekomendasyon niya, nag-imbestiga ka, ang rekomendasyon mo,
Ang rekomendasyon mo sa sa pag-iimbestiga mo, nire-rekomenda mong imbestigahan pa ulit. Bakit ka pa mag-iimbestiga kung ipapa-imbestiga mo pala, marin pala? Badong walk output. Yan lang po ang ating topic. Pasensya na po kayo. Kasi kanina ko pa gusto mag-live. Hindi po ako nakakasagap ng live. Ewan ko kung ano nangyari. Bakit hindi ako makapag-live kanina pa? At